Isang mapagpalang umaga sa lahat. Mga kapatid, nandito po kami at magpahayag sa salita ng Diyos. Kailangan natin ngayon mga kapatid na ibahagi ang salita, lalo na sa hindi pa nakilala ng lubusan na si Lord Jesus Christ ay parating na. Sa madaling salita mga kapatid, ito po ang sabi binigay ni Lord Jesus Christ. Ang sabi niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, ibinigay niya ang kaisa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Mga kapatid, hanggat hindi pa uli ang lahat mga kapatid, iwasan na ninyo anumang mga gawa na mga sanlibutan niyang gawa, mga gawaing makasalanan, iwasan na ninyo. Anumang mga bisyo, anong uri ng mga kasalanan, mga kapatid, iwasan ninyo. Sabi niya sa Roma chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig, at ang pagkikinig ay sa pamagitan sa salita ng Diyos. Kaya dito kami mga kapatid upang ipahayag namin ang salita ng Diyos upang ang sino mang sumampalataya kay Lord Jesus Christ ay siyang maliligtas. Kaya paano naman kapatid, kung nanampalataya man kayo, samahan ninyo ng gawa. Dahil kung pananampalataya, kung walang gawa, useless ang lahat mga kapatid. At ang sabi sa Isaiah chapter 55 verse 6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Mga kapatid, habang malapit pa, hanggat hindi pa uli ang lahat mga kapatid. Mga kapatid, manalangin kayo at ibahagi rin natin ang salita ng Diyos. Ang totoong Christian ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Lord Jesus Christ, kung ikakahiya ko ninyo sa harapan ng tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng Ama ko. Kaya mga kapatid, nandito kami upang ipahayag namin ang salita ng Diyos. Hindi namin ikakahiya si Lord Jesus Christ. Kasi si Lord Jesus Christ ang siyang magliligtas sa atin mga kapatid. Ang sabi naman sa Kawikaan, chapter 14 verse 12, may nadaang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Mga kapatid, iwasan na natin sa pagsamba sa anumang Diyos-Diyosan mga kapatid. Dahil tayo manalangin sa Kanya, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan mga kapatid. At ang sabi niya sa Hebreo, verse 37, itinagda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ito ang paghuhukom ng Diyos. Kung ano ang ginagawa natin sa mundo mga kapatid, kung gumawa tayo dito ng kasamaan, ay totoo kapatid. Ang impyerno, hindi pa uli ang lahat mga kapatid. Sumampalataya kayo sa Kanya na si Lord Jesus Christ ay pinako sa krus at ay sa pangutlong araw siya ang nabuhay. Siya ang Diyos natin, ating tagapagligtas mga kapatid. At sabi sa verse 1, sabi ito, hanggang mga kapatid. Mga kapatid, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Basta't sumunod tayo sa kautusan ni Lord Jesus Christ, dahil ang Diyos na si Lord Jesus Christ ay siya lamang ang pwede maghukom. Hindi pwede tayo maghukom sa kapwa, dahil ang sabi niya, huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. Kaya mga kapatid, si Lord Jesus Christ lamang ang siyang makapaghatol sa bawat isa natin dito sa mundo. Maraming salamat mga kapatid sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig ngayon. I-bless po kayo, Lord.
ni Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ako po kami po ilubos sa iyo na babahagi upang sa kaligtasan ni Lord Jesus Christ, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa lahat na nakikinig. Ruwaka, Yeshu Shalom.